daw, mayroon kaming isang salita. Sana po, ipanalangin natin sa Diyos na magkakaisa tayo muli. At 3, ako po, sabihin ko sa inyo, Moro National Liberation Front member ako. Kombatan po ako. Kombatan ako. Tapos na yung away natin. Tapos na yung gera. Ang hangad namin ay kapayapaan. Subalit, paano natin maabot ang kapayapaan kung wala tayong magandang direksyon? Paano tayo magkakaroon ng magandang direksyon kung ang presidente natin may problema? Huwag ka, Jomvic! Hayop! 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 Harap-harap pa na ako! Tirahin mo yung buhay ang nasalapan mo! Sabi na niya, magkapatid niya rin mo niya! Marcos, bangon! Marcos, resign! Marcos, resign! Iiwanan ko ang isang tanong sa inyo, hanggang kailan kayo susunod sa utos ng isang drug addict na leader? Patingin nyo ba may silbi at may value ang paninindigan ng pagsisilbi nyo kung ang sinusunod nyo ay demonyo, magnanakaw at long-term drug user? Gusto nyo? Adik ang presidente! Ayaw kong adik yan! Ang presidente na pera sa kanila eh! Saan? Alam sinumbahan nyo? Siguro sinimulya talaga adik din! Maraming salamat po. Palampabo natin ang sektor ng mga babayan. At ngayon naman po, bigyan po natin ang pagkakataon ng mga pagsalita at pagbigyan ng pahayag mula sa ating mga kapatid na Muslim. Tinatawagan po natin si Professor Lorin Palong. Palampakan po natin. Desperado mo, Bobong! Magbaban ka ng bagas! Si John Vic! John Vic, lumabas ka dyan! John Vic! Pumunta ka dito! Katatapang ka! Tingin ka! Adik ka! Presidente ka! John Vic, lumabas ka dyan! Lumabas ka dyan, John Vic! Katatapang ka! Tingin mo! Of course, si Professor Lorin Palong kasama sa Basilan. Dahil po sa pagmamahal sa bayan, iniwan namin ang ating pamilya, 10 sa ating kaismahan. Nandito po kami para mag-isa.
Sa panawagan, bumaba na ang presidente. Nakakahiya na po. Internationally, nakakahiya na. Ano pang hinihintay natin? Kami sa Mindanao, handang-handa kami. Umikot na kami at tinanong namin ang aming mga kababayan. Kinakahiyangan na namin sa Cavite. Kung sakali man, hindi rin titino itong gobyerno na ito, handa kaming humiwalay kung kinakailangan. Bawat pa. Umikot po kami at tinanong namin ang aming mga kababayan, lahat po sila isang ayon. Kapayag po ba tayo na maghiwa-hiwalay tayo? Masakit din po sa amin yun. Subalit po natin pag-usapan ito. Mayroon namang formula na pwede tayong maghiwa-hiwalay politically pero hindi naman territorially. Pwede ho yun. Pero sana ayusin muna natin ang sistema ng ating gobyerno. Lalo na sa kasalukuyan, nakakahiya na po ang sitwasyon natin. Mantakin ninyo. Ang dami nang umalis ng mga investor mula dito sa NCR. Saan sila lumipat? Lumipat sa amin! Sa Davao! Kasi matino ang gobyerno namin doon. Matino ang gobyerno namin sa Mindanao, alhamdulillah. So ito po ang mensahe mula sa mga kapatid ninyo, Muslim. Kami po ay nakikiisa sa panawagan na maging matiwasay muli ang ating bansa at maging proud tayong ipangalandakan sa mundo na tayo ay mga Pilipino. Kung tanungin mo yung mga OFWs natin ngayon, nahihiya sila bilang Pilipino dahil sa sitwasyon. Mamula po tayo mga kapatid. Hindi po tayo magkaway. Secretary John Dick, sumenyas ako sa iyo ng peace. Sinagot mo ako ng peace. Magkakasama tayo dito. Magkakapatid po tayo dito. Pero kilala niyo kami kung sino kami mga taga Mindanao. Mayroon kaming isang salita. Sana po, ipanalangin natin sa Diyos na magkakaisa tayo muli at gagabayan tayo muli. Mamulat yung mga leader natin, mamulat sila at sana po ay pupunta tayo sa isang direksyon na kung saan magkakaisa po tayo. Tingnan ninyo yung ginawa dito sa atin ngayon. This is a classic example of oppression. Why? Wala ho kaming dalang armas. Kundi mga placards lang. Bakit ganito ang barikada? Parang kinulong nyo na rin ang Pangulo doon sa Malacanang. Wala kaming dalang ano. Pumunta kami dito peacefully with our loving heart with this country. Ako po, sabihin ko sa inyo, Moro National Liberation Front member ako. Kombatan po ako. Kombatan ako. Tapos na yung away natin. Tapos na yung gera. Ang hangad namin ay kapayapaan. Subalit, paano natin maabot ang kapayapaan kung wala tayong magandang direksyon? Paano tayo magkakaroon ng magandang direksyon kung ang presidente natin may problema? Mga kapatid, sumisigaw man ako. Hindi ko ako galit. Nilalabas ko lang ang aking saloobin. Sayang naman yung binili ko ng ticket. Ang layo ng basilan, pumunta ako dito para lang magkilahok sa rally na ito. Alam ko, mayroong gantimpala mula sa Diyos na ibibigay sa atin sa kabilang. Mga kapatid, huwag natin sayangin ang oras natin. Nagkakahiya na po ang bansang Pilipinas sa international community. Huwag na tayo magbulag-bulagan. Magpulungan po tayo. Ulit, kami po ay nagpapasalamat sa kawanihan ng pulisya sa pamumuno ng Secretary of the LG, Sir John Dick Rimulya. Salamat kami na ganito man ang ginawa ng gobyerno sa atin. Hindi kayo yun. Kasangkapan lang kayo mga kapatid. Ganito man ang ginawa. Pero tatanggapin pa po namin. Alam ko, tingnan nyo yung mga mukha ng mga pulis natin. Malungkot sila. Malungkot sila. Kasi sila, nadarama din nila. Natatamasa din nila kung ano yung sitwasyon natin ngayon mga kapatid. So dyan na lang po. Maraming salamat at sa muli nating pagkikita inshallah. Secretary, mabuhay po kayo. Mabuhay po ang bansang Pilipinas. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar!